Akala ko ba, malapit na si Sara ang maging presidente. Reading-ready na nga ho lahat, 'di ba mga kababayan? Akala nyo yata mababago nyo yung naratibo? Akala nyo yata mapapaikot at ibibintang kay Pangulong Bongbong Marcos na siya ang utak o siya ang mastermind nitong mga flood control? Hindi ho. Kami, naniniwala ho kami, mga kababayan, mga boss, chief, amo, sir, na talagang ang nagsimula po, no, nitong laban sa korupsyon, wala pong iba kundi itong napakagaling nating Pangulo. Ako ang nagsimula nitong lahat. Ako ang magtatapos. Alam nyo na, ibig sabihin yan. No? Meron kasing mga kumakalat na bali-balita, meron daw magiging caretaker daw. Umaalma naman yung mga DDS. Anong caretaker? Si Ramon Ang. Eto, meron tayo, Sara Duterte, Vice President, ang papalit daw po sa presidente kapag nagbitaw. Nek-nek ninyo, tatapusin ni Pangulong Bongbong Marcos yung laban sa korupsyon. Ako nga ho, sabi ko, lagi kong sinasabi dito, kung merong legal na pamamaraan kung paano mapapanatili itong presidente na ito sa kanyang posisyon upang sa ganun magtuloy-tuloy po yung laban ng Pilipinas kontra korupsyon, susuporta po ako doon. Susuporta ho ako doon, mga kababayan. Ano sabi ng Pangulo? Nagbunga na ng resulta ang mga pasensya ninyo. Tayo po, totoo, kailangan magpasensya po. No? Hindi po basta-basta, agad-agaran yung magkaso. Lalong-lalo na, syempre, kapag hindi naman matibay ang ebidensya mo, mga bossing, paano mo kakasuhan yung isang tao? Kailangan kumpleto, rekado, ebidensya para pag isinampan ninyo yung kaso, walang kawala. Oblo talaga. Diba? Sila, yung mga DDS lang naman ang mga atat na atat dyan, mga boss Yung mga DDS na 6 na taon, walang naipakulong ang dating presidente, sila pa itong nagmamadali na may maipakulong si Pangulong Bongbong Marcos. Pero sorry mga DDS, hindi ganon ang ating Pangulo. Slowly but surely ang ating Pangulo. Pag kinaso, tiyak, papasok sa oblo. Hindi style ng mga Duterte o hindi style ng dating Pangulo na bara-bara. Di ba? Tiniyak ni President Bongbong Marcos ang walang tigil nilang pagkilos kaugnay ng pagpapapanagot sa mga sangkot sa maanumalyang flood control project. Kasunod ito ng kanyang anunsyo na mayroon ng warrant of arrest laban kina dating Ako Bicol Party List Representative Saldico at 17 pang iba. At mamaya pag-uusapan natin yung kay Martin Romualdez, mga bossing. Diba? Kumbaga, yun, nire-recommenda na din pong kasuhan si Martin Romualdez. Kaya lang, iiyak na naman ng DDS dyan. Bakit to, mga boss? Mamaya natin pag-usapan. Siguro mga banda kasunod dito. Asahan po ninyo na wala pong tigil itong aming ginagawa at kahit na paraan na parang napakatagal na ang dumaan na panahon, ako'y nagpapasalamat sa inyong pasensya ng ating mga kababayan. Oo, kasi ang gusto ng Pangulo, kapag ka inoblo na yan, rektahan ng oblo. Hindi yung tipo bang, sige, minadali nga maioblo, minadali nga maipasok doon sa kulungan. Pagkatapos ng ilang buwan, mga bossing, wala, lalabas din agad. Kasi na-absuelto, kasi hilaw yung mga ebidensya o ayaw ng Pangulo yun, mga kababayan, mga boss chief, amo sir. At eto pa, di ba mga boss chief, amo sir, pilit na iniuugnay po ng mga DDS, pilit na iniuugnay ng mga DDS si Pangulong Bongbong Marcos. Kesyo daw po, mga kababayan, si Pangulong Bongbong Marcos ang mastermind diyan sa mga flood control. Kaso wala naman talagang makitang ebidensya. Nagsalita si sino ba 'yun? si Saldico na kesyo daw po may 100 billion insertion ang Pangulo. Kaso nga hindi tumutugma doon sa naging balita noong 2024 na nagbito ang ating Pangulo ng halos doble doon sa sinasabi ni Saldico na in-insert daw ng Pangulo. Di ba? 100 billion in-insert ng Pangulong Bongbong Marcos. Kaso yung binito niya, 194 billion.
Ano yun, lokohan? Paano kumita yun? Pinasok tas tinanggal din. Mas madami pa yung tinanggal. Kaya naman po, ang sabi ng ombudsman, hanggang ngayon wala pa ding nakikitang ebidensya o wala pa ding ebidensyang nag-uugnay kay Marcos Jr. na ating presidente sa issue ng budget insertion, mga bossing. Eh sino naman ba ang maglalakas loob na magpaumpisa ng mga ganitong hearing, ng mga ganitong pag-iimbestiga kung alam mo na sa iyo pupunto din. Di ba? Wala. So, syempre, inisip ng Pangulo yan. Matatamaan ba ako nito o hindi? Oh, hindi naman hugonggong ang ating Pangulo na magpapaimbestiga tapos alam niya masasapul siya. Di po ba? Walang ganun no. Baka sa mga DDS, meron mga kababayan. Kaya naman ho, mga bossing, ilaglag talaga siya ni Sara. Oh, boba si Alibabs. Sabi ni Romel Martino. O, alisin ko ito ha. Ngayon, dahil nga po dyan, mga kababayan, wala pa din pong naipapakita o wala pa din pong nag-uugnay kay President Bongbong Marcos doon sa mga ibinibintang ng mga DDS. Tingnan nyo, isa-isa po yung mga malalaking mga grupo na nagpapahayag ng kanilang patuloy na pagsuporta sa ating mahal na Pangulo, kay President Bongbong Marcos. Oh, ano ang sabi dito? BARMM o BARM nagpahayag ng buong suporta kay Pangulong Bongbong Marcos. At hindi lang ho yan, meron pang ibang mga nagpahayag ho mga bossing, ng suporta nila. Parang nung eleksyon, no? Sinuportahan o yung unit team, isa-isa nagsuportahan. Ganyan din po mga kababayan. Lakas. Yung mga kabisayan na ang akala ng mga DDS, si Duterte ang sinusuportahan o ang vice-presidente ang sinusuportahan. Ganyan naman ho talaga No, masanay na ho tayo. It's either sumusuporta ka kay Pangulong Bongbong, kapag hindi ka kay Bongbong, sumusuporta ka kay Sara Duterte. No? Kailangan po natin tanggapin yun. Ganun talaga. Pero ngayon po, mga bossing, ang nagsusuportahan po sa ating presidente, malaking grupo, sabi ni Tato, ang BARM. The leadership, ito yung nila, pahayag nila, the leadership of the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, BARM, stand firmly behind President Bongbong R. Marcos Jr. Baka akala ho kasi ni Aling Baba, no? Baka akala kasi kapag ako nagsalita na si Bongbong ay gumagamit ng ipinagbabawal na gamot, babagsak na, magsisialisa na ang mga suporta. Hindi ho. Wala naman po kasing pinakitang ebidensya yun Wala naman po kasing kahit na anong maipakita o ano man lang na susuporta doon sa kanyang sinasabi na si Pangulong Bongbong ay gumagamit ng ipinagbabawal na gamot.